Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hasmin. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay tungkol sa aking karanasan tungkol sa mga aswang. Tubong Negros Occidental po pala ako. Noong bata pa lang po ako, Kuya Bari, mahilig akong makipagkwentuhan sa lola ko. Siya po ay si Lola Hilda. Sobrang close po kaming dalawa at palagi kaming nag-uusap at nagtatawanan. Kapag ka po may problema ako ay kaagad kong sinasabi sa lola ko sapagkat batid kong masosolusyonan niya ito. Masasabi ko pong hindi boring kasama si Lola Hilda, Kuya Bari. Napakabait niya at sobrang mapagbigay pa. Kahit maliit na pagkain ay hinahati niya pa ito para lamang mabigyan ako. Gusto niya kasi na meron ako kung anong meron siya. Ganyan po kabait ang lola ko. Kaya naman ay masasabi ko na sobrang proud po ako kay Lola Hilda. Laking pasasalamat ko na siya ang aking lola. Isang araw, habang kumakain kami sa hapagkainan, ay mayroon siyang sinabi sa akin. Hasmin, aalis ako bukas. Mag-iingat ka rito ha. Napatigil ako sa pagsubo ng pagkain nang marinig ko ang sinabi ni Lola Hilda. Po, Lola? Ano pong sabi niyo? Aalis ka bukas? Pagtatanong ko sa kanya. Nais ko lamang tiyakin kung talagang tama nga ba ang aking narinig mula sa kanyang bibig. Oo, Hasmin. Aalis nga ako bukas. Uling sagot ni Lola Hilda, saka ito ay ngumiti. Kumunot naman ang aking noo, Kuya Bari. Bigla akong nalungkot dahil sa tinuran ng lola ko. Bigla rin akong nawala ng ganang kumain. Lola naman, bakit ka naman aalis? Iiwanan niyo po ako rito? Tanong kong muli kay Lola Hilda habang nakasimangot ang aking mukha. Naku, para namang hindi maiguhit ang mukha mo dahil sa sobrang simangot mo, iha. Huwag kang mag-alala, babalik din naman ako, apo. Pupunta lang kasi ako sa kabilang baryo at ako'y magbabaksyon muna roon. Doon na muna ako sa kapatid ko dahil matagal-tagal na ding hindi kami nakikita. Wika ni Lola Hilda sa akin. Ay, ganun po ba? Matatagalan po ba kayo doon, Lola? At saka, hindi mo ba ako pwedeng isama? Pagtatanong ko kay Lola Hilda. Nagbabaka sakali akong isasama niya ako sa pupuntahan niya. Gusto ko kasi dati na magkasama kami kahit saan siya magpunta. Ay naku, iha. Hindi ka pwedeng sumama sa akin, Hasmin. Dito ka lang sa bahay para namang may katulong ang iyong nanay sa paglalaba. At isa pa, may pasok pa kayo. Hindi ka pwedeng mag-absent, di ba? Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo at magpakabait ka rito. Huwag kang mag-alala, apo. Babalik din naman ako kaagad pagkatapos ng 1 linggo. Wika sa akin ni Lola Hilda. Mas lalo lamang akong nalungkot dahil sa kanyang sinabi. 1 linggo ka ron, Lola? Grabe naman, ang tagal naman po ng inyong bakasyon. Di, maboboring na naman ako dito sa bahay. Wala na akong kabiruan at kasama sa asaran. Sambit ko sa kanya. Magkasama naman kami ni Inay at Itay sa loob ng aming bahay, Kuya Bari. Pero mas close kami ni Lola Hilda talaga kumpara sa mga magulang ko. Madalas kasing seryoso sina Inay at Itay. Sila ang tipong mga taong mahirap patawanin. Minsan lamang sila sumasabay sa asaran at tawanan. Sa bagay, puro trabaho kasi ang laman ng kanilang utak. Parehong masipag sina Inay at Itay. Hindi sila nagsasayang ng oras para sa mga walang kwentang bagay. Gusto nilang magtrabaho ng magtrabaho para na rin sa ikabubuti namin. Pero mababait naman po ang mga magulang ko, Kuya Bari. Sadyang mas close lang talaga kami ni Lola Hilda. Ang lola kong kalug at go na go sa mga kalokohan at asaran. At ayun na nga, Kuya Bari,
Pagkatapos naming kumain ay kaagad na nag-empake si Lola Hilda. Kahit nalulungkot ako ay tinutulungan ko pa rin siya sa paghahanda ng mga dadalhin niyang gamit. Lola, mamimiss po talaga kita. Sambit ko habang tinutupi ko ang kanyang mga damit at ipinapasok sa loob ng bag. Ay, mamimiss naman din kita, apo. Pag uwi ko rito, magdadala ako ng maraming prutas para sa iyo. Malawak kasi ang sakahan nila doon. Wika ni Lola. Kahit papaano ay nagawa niya akong pangitiin. Wow talaga, Lola. Naku, gusto ko yan. Masarap kasing kumain ng prutas. Ani ko. Ako kasi Kuya Bari yung tipo ng taong mahilig sa mga gulay at prutas. Kaya ay sinasabi nila na malusog daw ako. Nang sumapit ang umaga, umalis na nga si Lola Hilda. Tutungo siya sa kanyang kapatid na babae sa kabilang baryo. Mangyak-ngyak ako habang pinagmamasdan ko ang mga papalayong hakbang ni Lola. Hindi pa nga siya tuluyang nakakaalis pero namimiss ko na siya kaagad. Napakahalaga talaga ni Lola para sa akin, Kuya Bari. Kagaya po ng aking mga magulang ay malaking parte talaga si Lola Hilda sa buhay ko. Kaya naman ay dinidibdib ko talaga sa tuwing mayroon siyang pupuntahan at hindi kami magkasama. Noong makaalis si Lola sa aming bahay, naisipan kong maglaba sa ilog. Kumuha ako ng palanggana at saka inilagay sa loob nito ang mga damit na kailangan kong labhan. Nasa taniman kasi sina inay at itay. Batid kong uuwi sila ng pagod na pagod kaya naman ako na ang kusang maglalaba. 14 na taon pa lamang po ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Ngunit kahit bata pa po ako ay marami na akong alam sa mga gawaing bahay. At iyon ay dahil kay Lola Hilda. Si Lola po ang nagturo sa akin kung papaano ang maglaba, magsaing, magluto ng mga ulam, mag-alaga ng mga halaman at iba pang mga gawaing makabuluhan. Habang ako'y naglalaba, panay pa rin ang isip ko kay Lola Hilda. Mula sa pagkusot ng mga damit hanggang sa pagsampay ay si Lola lamang ang tanging laman ng aking isipan. Isang araw, nagkulong ako sa loob ng aking kwarto. Tila ba wala akong ganang lumabas noong mga sandaling iyon. 2 araw na kasi ang nakalipas mula nang umalis si Lola Hilda. Nangungulila na ako sa kanyang presensya, Kuya Bari. Hasmin, lumabas ka na rin sa kwarto mo, kakain na tayo. Sambit ni inay habang nasa kusina siya at nasa kwarto naman po ako. Hindi ako sumagot sa kanyang tawag dahil wala naman akong balak na lumabas. Hasmin, ano ba? Bakit hindi ka sumasagot? Muling sigaw sa akin ni inay. Abala siya sa paghahanda ng pagkain para sa aming pananghalian. Ayoko pa pong kumain, Nay. Mauna na po kayo ni Itay. Pasigaw na sagot ko. Sinasadya kong lakasan ang aking boses upang marinig ito ng aking ina. Maya-maya nakarinig ako ng yabag na tila ba papunta sa aking kwarto. Ano bang ginagawa mo rito sa loob ng 4 na sulok ng iyong kwarto? At bakit ayaw mong lumabas, ha, Hasmin? Nakita ko na lamang si inay na nasa harapan ko na. Puno ng pag-alala ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nadatnan niya akong nakahiga. Nagpakamot-kamot pa nga ako sa aking ulo at kapagkuan ay bumuntong hininga. Ay, ayoko pa pong kumain. Wala po akong ganang kumain. Kayo na lang po muna ni Itay. Sagot ko kay nanay. Kitang-kita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Marahil nagtataka siya kung bakit ako nagkakaganoon. Abay hindi pwede, Hasmin. Lalabas ka at sabay tayong kakain. Ayoko nalilipasan ka ng gutom kaya bumangon ka na dyan at magugas ng kamay. Sabi pa ni inay sa akin. Nay, ayoko nga po sabi.
Wala po akong ganang kumain. Sagot ko kay inay habang pakamot-kamot ako sa aking ulo. Mas lalong kumunot ang noo ni inay. Hasmin, ano bang nangyayari sa iyo? Kahapon pa kita napapansin na parang wala kang ganang kumilos. Ano bang problema? Ano, may problema ka ba? Galit na tanong na niya sa akin. Wala naman po. Namimiss ko lang po si Lola. Sagot ko kay inay. Bumuntong hininga siya at nagpamewang sa harapan ko. Ayun, kaya pala wala kang gana dahil wala dito ang lola mo. Naku naman Hasmin, hindi pa naman mawawala ang Lola Hilda mo. Nagbabakasyon lamang siya sa kabilang baryo at babalik din naman pagkatapos ng ilang araw. Wika ni inay sa akin. Pinilit niya akong kumain at wala na akong nagawa pa kung hindi ang kumain na lamang. Ngunit naroroon pa rin ang lungkot sa aking mga mata. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, nagising ako dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa itaas ng aming bubong. Parang kinakalampag ang aming bubungan, Kuya Bari. Bumangon ako at saka tumungo sa kwarto ni na Itay at Inay. Nakita kong nagising si Inay, samantalang si Itay naman ay sobrang himbing pa rin ng kanyang tulog. Nay, ano po ba yung ingay sa bubong? Ang sarap na po ng tulog ko, nagising tuloy ako. Pagrereklamo ko kay inay. Pakamot-kamot pa nga ako sa aking ulo. Nabitin kasi ako sa aking tulog at talaga namang nakakainis ang ingay na iyon. Ay naku Hasmin naman, parehas lang naman tayo, inaantok pa rin ako pero nagising din ako sa sobrang ingay. Ay buti pa tong tatay mo, tingnan mo ang masarap pa rin ang tulog. Sagot naman ni nanay sa akin. Hindi na lamang po ako umimik, Kuya Bari. Kapag kwan ay tumungo ako sa kinaroroonan ng bintana at saka binuksan ko ito. Bumungad sa aking paningin ang maliwanag na paligid. Tanaw na tanaw ko ang bilog na buwan sa kalawakan. Iyon ang nagsilbing tanglaw ng gabing iyon. Maya-maya ay biglang humupa ang ingay na nagmumula sa bubong. Nakahinga ako ng maluwag at pati na rin si nanay. Dumungaw ako sa bintana habang iginagala ko ang aking mga mata sa buong paligid. Naku Hasmin, ano bang ginagawa mo riyan? At bakit mo ba binuksan ang bintana? Isara mo nga yan, matagal pa ang umaga. Sambit ni inay habang nakatingin siya sa akin. Nasa loob po ako ng kwarto nila Kuya Bari at nakadungaw sa bintana nung mga sandaling iyon. Nay naman, lumalanghap lang po ako ng sariwang hangin. Ang init po kasi kapag ka nakasara ang bintana. Isa pa, maliwanag naman po ang buwan kaya wala kang dapat ipag-alala. Sagot ko naman kay inay. Wala sa oras na napakamot si inay sa kanyang ulo. Hasmin, gabi pa ngayon. Isara mo muna ang bintana. Hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalang ang nakapaligid sa atin kapag kaganitong oras na. Wika naman ni inay sa akin. Naniniwala kasi siya na delikado ang paligid kapag kagabi, kaya nga ayaw na ayaw niya akong palabasin kapag kumagat na ang dilim. Habang patuloy akong nakadungaw sa bintana, natanaw ko ang isang matandang nakatalikod. Ang kanyang buhok at pangangatawan ay parehong-pareho kay Lola Hilda. Tiningnan ko lang mabuti ang matanda, ngunit hindi ko mamukaan ang kanyang itsura sapagkat nakatalikod siya sa akin. Ngunit malakas talaga ang aking kutob na si Lola Hilda iyon. Inay, tingnan niyo po oh. Di ba si Lola Hilda iyon? Anong ginagawa niya sa kadiliman? Tanong ko kay inay. Napabango naman si nanay at sumilip din sa bintana upang tignan ang matandang tinutukoy ko. Hasmin, hindi yan ang lola mo. Nagbakasyon si Lola Hilda mo sa kabilang baryo at sa susunod na araw pa siya uuwi. Sagot naman ni inay. Muli ko namang tiningnan ang matandang babae at kahit saang anggulo ko tingnan, si Lola Hilda talaga ang pumapasok sa isip ko, Kuya Bari. Nay, malay natin baka umuwi siya ngayon.
Sagot ko naman kay inay. Dahil sa labis na pananabik ko kay Lola Hilda ay mabilis akong tumalon sa bintana para puntahan si Lola. Mababa lang naman kasi ang bintana kaya kinaya kong dumaan doon. Labis na ikinagulat naman ni inay ang aking ginawa. Lola! Lola Hilda! Pagtawag ko sa matanda habang tumatakbo ako papalapit sa kanya. Hasmin! Bumalik ka rito! Hindi iyan ang lola mo! Malakas na sigaw ni inay. Ngunit hindi ko po siya pinansin. Nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo papalapit sa kinaroroonan ng matanda. Lola! Lola Hilda, anong ginagawa mo rito? Oh, gabing-gabi na. Tanong ko sa matandang babae na nakatalikod. Ang buong akala ko, Kuya Bari, ay si Lola Hilda iyon. Ngunit laking gulat ko nang biglang lumingon ang matandang babae. Napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang kanyang mukha. Duguan ang kanyang bibig. Mahahaba ang kanyang mga pangil at nagbabaga ang kanyang mga mata. Galit na galit ang kanyang mukha habang nakatingin ito sa akin. Sa gilid ng kinatatayuan namin ay mayroong patay na katawan ng isang kambing. Naisip ko na iyon ang dahilan kung bakit duguan ang bibig ng matanda. Nanlaki ang aking mga mata at kumaripas na ako ng takbo pabalik sa bahay habang nagsusumigaw ako. Ngunit huli na ang lahat sapagkat mabilis akong hinila ng matandang aswang. Hasmin! Hasmin! Malakas na sigaw ni inay. Kitang-kita niya sa bintana kung papaano ako hinihila ng aswang. Inay! Tulungan mo ako! Pagsusumigaw ko habang umiiyak na. Maya-maya ay biglang lumabas sina inay at itay. May daladala silang itak at tumakbo sila papalapit sa amin. Ngunit mabilis akong natangay ng aswang patungo sa liblib na agubatan. Panay sigaw lamang ako habang hinihila ako ng aswang, Kuya Bari. Kung saan-saang kakahuyan kami nakarating. Habang dinig na dinig ko ang mga sigaw ni na inay at itay. Batid kong hinahanap nila ako, ngunit patuloy rin akong inilalayo ng aswang. Hasmin! Saan ka na? Hasmin! Malakas na sigaw ni itay at inay na namayani sa kagubatan noong mga oras na iyon. Walang ibang mga bahay roon, Kuya Bari, maliban sa amin. Maya-maya ay biglang pinunit ng aswang ang suot kong damit at iyon ang ginamit niya bilang pantakip sa aking bibig. Maya-maya'y pumunit na naman. Itinali niya iyon sa aking ulo. Ganoon din ang ginawa niya sa aking dalawang kamay. Iginapos niya ito gamit ang aking damit na pinunit-punit niya. Dahil doon ay hindi na ako makasigaw. Tanging pag-iyak na lamang ang aking nagawa habang dinig na dinig ko pa rin ang mga sigaw ni na itay at inay. Patuloy nila akong hinahanap, subalit wala silang kaalam-alam kung nasaan ako. Hindi nila alam na sa talahib ako dinala ng aswang. Gustuhin ko mang lumaban upang ipagtanggol ang aking sarili, ngunit hindi sapat ang aking lakas para talunin ang nilalang. Labis kong pinagsisisihan talaga kung bakit hindi ko sinunod ang sinabi ni inay. Mas pinili ko kasing paniwalaan ang aking kutob na si Lola Hilda, ang matandang babaeng nakita ko. Ngunit hindi ko akalaing iyon pala ay isang aswang at hindi si Lola Hilda. Lumipas ang mahabang oras. Nakarating na kami sa kung saan-saan habang hila-hila ako ng aswang. Naririnig ko pa rin ang pagsigaw ng aking mga magulang, ngunit hindi na masyadong malakas. Palagay ko'y malayo na kami sa kinaroroonan nila at wala akong ideya noon kung saan ako dadalhin ng aswang na ito. Iyak lang ako ng iyak habang pilit na nagwawala. Ngunit hindi ko magawang makatakas sapagkat napakalakas ng pagkakahawak sa akin ng nilalang.
Sa sobrang takot at kaba na nararamdaman ko, bigla akong hinimatay. Kuya Bari, hindi ko alam kung ano ang susunod na mga nangyari. Wala rin akong ideya kung saan saang sulok ako dinala ng aswang na ito. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa loob ng isang maliit na bahay kubo. Sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Iyon ang unang tanong ko nang magising ako. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Napagtanto kong naroon pala ako sa loob ng isang maliit na kubo. Nakagapos pa rin ang aking dalawang kamay at may takip pa rin ang aking bibig. Maya-maya'y may nagsalita. "Malapit na lang, makakain na rin kita." Nagulat na lang ako nang marinig ko ang tinig na iyon. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses na iyon sa bandang pinto at natanaw ko ang matandang aswang. Tumatawa pa ito habang nakatingin sa akin. Sa di kalayuan naman, natanaw ko ang apoy at mayroong malaking kawa. Naiisip ko na lulutuin ako ng aswang, kaya naman kaagad nagsipag-unahan sa paglandas ang aking mga luha. Halos paungol na lamang ang aking sigaw dahil mayroong takip ang aking bibig. Halos nanginginig na rin ang aking buong katawan, Kuya Bari. Naisip ko na iyon na talaga ang huling oras ng buhay ko. Tumatawa-tawa pa ang aswang habang pinagmamasdan niya akong nagwawala at nagsusumigaw. Takot na takot talaga ako noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamalas sa buong mundo. Maya-maya, humakbang ang aswang sa kinaroroonan ng malaking kawa. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan at natatakot sa mga susunod na maaaring mangyari. Habang abala ang aswang sa pagpapaapoy ay bigla akong nakarinig ng malakas na boses. "Halimaw ka! Ibalik mo ang anak namin!" Bigla akong nabuhayan ng pag-asa dahil tinig ng aking ama ang aking narinig. Labis na ikinagulat ng aswang ang biglang pagsulpot ni na inay at itay. Nagsusumigaw silang dalawa at galit na galit sila sa aswang. "Ilabas mo ang aming anak, halimaw ka!" Malakas na sigaw ni itay. Nakita nila ang aswang na naroong nakatayo malapit sa malaking kawa at sa sobrang galit ni itay ay hinampas niya ang matandang aswang gamit ang malaking kawayan na kanyang daladala. Hindi naman napaghandaan ng aswang ang biglaang pag-atake ni itay. Kaya naman ay natumba ang aswang at nasubsob sa loob ng kumukulong tubig sa malaking kawa. Dinig na dinig ko ang malakas na palahaw ng aswang. Pinaghahampas pa ni na inay at itay ang katawan nito. Galit na galit sila sa aswang kaya sinaktan nila ito ng sinaktan. Dahil sa tindi ng init ay halos maluto na ang mukha ng nilalang. Yan ang nababagay sa iyong halimaw ka. Pati anak namin bibiktimahin mo pa. Malakas na sigaw ni itay. Muli niyang pinaghahampas ng kawayan ang katawan ng aswang. Hindi niya ito tinigilan. Agad naman akong nilapitan ni inay. Tanaw na tanaw ko sa sulok ng kanyang mga mata ang labis na pagkaawa nang masilayan nila ang aking sitwasyon. Kaagad niyang inalis ang tali na nakagapos sa aking kamay at inalis din niya ang takip sa aking bibig. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit at saka humagulgol. Sa puntong iyon ay alam kong ligtas na ako. "Huwag kang mag-alala anak, ligtas ka na. Hindi ka na niya masasaktan." Bulong sa akin ni inay at niyakap niya rin ako pabalik. Laking pasasalamat ko sa aking mga magulang, Kuya Bari. Kung hindi sila dumating,
siguro'y tuluyan na akong naluto ng aswang na iyon. Hindi ko akalaing magagawa pala akong iligtas ng aking mga magulang. Halika na, umuwi na tayo sa bahay. Wika ni Itay, saka inalalayan nila ako. Tanaw nila ang mga sugat sa iba't ibang parte ng aking katawan. Kung saan saang kakahuyan kasi ako kinaladkad ng nilalang na iyon. Ramdam na ramdam ko rin ang hapdi ng aking mga sugat. Ngunit ganoon man kasaklap ang aking sinapit, ay labis pa rin akong nagpapasalamat sapagkat hindi ako pinabayaan ng aking mga magulang. Tinignan namin ang aswang na nakasubsob ang ulo sa malaking kawa. Noong nakumpirma naming wala na itong buhay, umalis na kami sa bahay ng aswang na iyon at saka tinahak ang daan pauwi sa aming tahanan. Napagtando ko na tama pala ang sinabi ni Inay na hindi nga pala talaga si Lola Hilda ang matandang babaeng nakita ko sa labas ng aming bahay. Magmula noon, naging maingat na ako sa aking mga kilos at naging mapanuri na rin ako sa mga taong nakikita ko, lalong-lalo na kapag kagabi. Makalipas ang ilang araw, nagbalik na ang aking Lola Hilda. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siya na papasok na sa bakuran namin. Ngunit imbis na magtatakbo ako at salubungin siya, tila hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Nanumbalik kasi Kuya Bari ang senaryo kung saan ko natagpuan ang aswang. Ngunit isang tapik sa balikat ang naramdaman ko. Paglingon ko ay nakita ko si Nanay. Anak, huwag ka nang matakot. Yan ang tunay mong lola. Sige na, puntahan mo na siya. Biglang gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Nagtatakbo ako patungo sa aking Lola Hilda at niyakap siya ng mahigpit. Gulat naman ang aking lola dahil sa aking mahigpit na pagyakap. Lola, ikaw na ba yan? Miss na talaga kita. Nakangiting wika ko sa aking lola. Oh, oo apo, ang higpit naman ang yakap mo. Ako nga ito. Ano bang pinagsasabi mo? Meron ka pa bang ibang lolang mas gaganda pa sa akin? Pabirong wika ni Lola sa akin. Lola, wala na po. Binibiro ko lang po kayo. Kayo po yung lola kong sobrang ganda at hindi kasing pangit ng isang aswang. Natatawang sagot ko naman sa kanya. Abay, anong aswang ba ang pinagsasabi mo, iha? Just kikang bata ka. 1 linggo lang akong nawala kung ano-ano nang sinasabi mo. Wala po, Lola. Wala po. Hindi ko na muna ikinuwento, Kuya Bari, kay Lola ang kahindik-hindik na nangyari sa akin. Pinagpahinga ko muna siya hanggang sa dumating ang araw na naikwento ko ito sa kanya. Gulat na gulat siya sa kanyang mga narinig at hindi niya inaakalang mangyayari iyon sa akin. Magmula po noon ay nangako sa akin si Lola Hilda na hinding-hindi na niya ako iiwan kailanman. Ngunit nagsinungaling siya dahil lumipas ang ilang panahon na mayapa na rin ang aking Lola Hilda. Dahil na rin siguro sa katandaan niya at dahil sa iniinda niyang sakit. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, hindi ko malilimutan ang nakakakilabot na pangyayari na naranasan ko po. Isang matandang aswang na inakala kong lola ko ang nagbigay sa akin ng matinding aral na hinding-hindi ko malilimutan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y maitampok niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Ang inyong bagong kasundo na lubos na gumagalang, Hasmin.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.